Dating overseas Filipino worker pero dahil sa hirap ng buhay sa ibang bansa ay nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas. Si Stuart Fantilaga at magnegosyo ng junk shop na kalaunan ay naging isang roofing services business na. Alamin na natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Hi, I'm Stuart Fantilaga. We supply and install all metal bars for fabrication, residential, and commercial. We also offer roof and trusses renovation and spandrel. 6 years abroad as an OFW sa Jeddah, Riyadh at saka Al-Khobar. Mahirap po yung buhay being OFW. Actually, naranasan po namin, ako, admin isang racket na lang namin ng OFW para makabadagdag ng kita. Nagbibinta kami ng dugo. Totoo po yun. May mga kilala kami mga nurses sa hospital, kailangan ng dugo. So, binibenta namin. Nakakayaman pero this is a reality ng mga OFW. Hindi lahat ng mga OFW masaya. So, nakakalungkot. Pero, ginagawa para sa pamilya. July 30, 2015, yung nag-start up kami ng junk shop. No? Kasi from abroad, umuwi ako ng Pilipinas, nag-process ang document. Pero, di na nakabalik. After 6 months, in-encourage ako ng misis ko na mag-focus na lang kami sa mga scrap metal. Mga bubong, yung mga sikat na mga bubong. Kasi nasa paligid namin is mass market na medyo may mga slum areas. Kami nagpasimuno ng murang yero bakal online. Ang dami tumawag. Nagugulat yung kinukuha na namin kasi from junk shop na nagdi-deliver kami sa Green Hills, sa ganito, ganyan. So, nakita namin yung need. Hanggat nag-try din kami by 2019, dinitrain ko yung mga nag-extra sa akin na mag-try kami mag-supply install. Ang challenge ngayon, sobrang dami na mismo mga planta nagbebenta. So, tinrain ko sila na gawa ng page at saka pinost namin yung mga services namin. Yung dinagsa kami. Tapos, biglang pandemic naman. Pero hindi ako nawala ng pag-asa kasi God has provided naman. And through that pandemic time, doon pa pinakita ng Lord, binless niya kami ng todo. Yung mga COVID facilities, kaya natuwa ako. At through din sa help ng mga namin, yung mga client namin, yung mga referral, yung mga client namin doon hanggang ngayon, sila pa din. Una-una, naging grateful po ako, naging matulungin. Malapit tong loob ko sa mga working student. Graduate na yung isa, teacher na ngayon. Nabago yung buhay namin kasi marami akong natulungan. Nakabayad ng mga utang, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng mga sasakyan. Sa mga OFW, huwag kayong matakot mag-start up, mag-decide na mag-start up ng negosyo. Kailan pa kayo magde-decide, di ba? Kapag habang medyo bata-bata pa kayo at kaya nyo mag-negosyo, mag-decide na kayo magnegosyo, no? At sa lahat po ng mga tao, alam ko, yung kahirapan din naman permanent yan eh. Sabi nga nila yung quotation, di kasalanan na pinanganak ka mahirap. Pero kung mamatay kang kahirap, di problema mo na yun sa sarili mo. So sa mga OFW dyan, mag-ipon at saka mag-start up ng negosyo. Mag-isip at sigurado pagpalain po tayo. And Deuteronomy chapter 8 verse 18, that God give us the power to acquire wealth. Hindi masama ang magnegosyo. Kaya, tara, negosyo tayo!